Work from home tayo, no? Nakakaligo tayo, no? Yan ang tingnan natin kung ano ba adjustment ang gagawin dito ng Heroic. Magdi-divine pa kaya si boss? Another Largo pick para dito sa may Tundra. Ganito din yung pick nila kanina nung nag-ayo si Whiteman, natalo sila yung Tundra. So, pero yung cycle lang ata yung naiba, no? Since hindi na sila nag-Beastmaster dito, yung Tundra na yung nagba ng Beastmaster. And also, itong Muerta ni Vichun, na-respect ban na rin ng Heroic. Nakatikim na rin sila, ng Muerta. Like, may first the bill eh. Siguro iniisip ng Heroic dito. Gawin mo na lang 50-50 yung hero namin ni si Yuma, pati si Vichun. Okay yan. At yung hindi nakalusot kanina mo, etong Tiny, napignaga dito sa second phase. Ganito rin naman yung ginawa nila, no? Like, Largo kasi kanina off-lane, Tiny lang din naman yung pinang-lane nila nung game number 1. And ito na nga, yung sinasabi ko sa'yo, yung pangontra sa mga lintik na nag-heal na yan, Sir Sean. Nilabas na, Ancient Apparition, combo pa ni Tiny yan. Kumbaga ma-avalanche toss ka with Cold Pit, to Ice Blast, parang good as dead ka na nun Ayan. So let's see kung paano gagawin dyan ng Tundra. Suot nga yan. Open lang ulit tayo ng comment section kasi hindi ko nakikita yung mga comment. Habang nung ano daw ang headset ko? Headset to ni Puroy, pares ka na yung headset ni Puroy. Wait lang guys. Tingnan ko rin ang comments. Puroy. Pure. Ganito yung headset niya. Tingnan ko ang comments. Kuliping, di ba pambadingdong yan, Sir Sean? Okay lang. Sawa na ako Sawa na ako maging masama badingdong na lang. Bahala na kayo dyan. At gyrocopter dito ang napick. Sila naman ang gagamit. Gyro with Marcy Bossing. So favorite ni Ari tong Marcy. Possible ito na yung Phosphor. And kanina nakita natin yung game number 1. Si Whiteman naman yung naglaro ng Ayo. Isa sa mga decent duo talaga yan, yung Gyro Ayo na yan. Parang dati pa naman ginagamit na yung mga hero na yan. Ako nga, siya napakapin Napakapi ka na. Alam ko, tapos sila ng week, nag-divine Walang tulugan to, Sir Kimuel. Kakapi ka dyan. Tulog? Gusto ba tulog? Oo. At ito tulog. Nosra ko, alas 12 pa mamaya, Tapos may Civil War pa. Ayan na nga. Series. Sarap nyo. May nag-comment nga dito nang dahil sa Civil War, nalaman kung sino ang mga banong caster. Ayun lang, no? Ayun lang. Ang hirap naman. Siraan ka pa dyan, Sir. Oo nga Pero I love my job. Kahit bano ako. Masaya na ako. At dito, fourth pick niya yun. Opinion nila yan Mid na ata yung kunin nila, no? Parang good as scary Tiny naman na ata to. Parang hindi pa pack game to? Kung nagpapaksi tayo lang, pack game na to Ayaw din kalaban ni Ayo yung pack or mga Storm siguro. Like, dagdag initiation para dito sa dalawang support. Ari Marcy, no? Or kailangan na ba nila maglabas ng offlane? Like mga Mars, mga ganun. Another setup. Ano bang headset ni Puroy? Wait, tingnan ko. So, pack na nga. Ako drafter nito Pack game na to Ayan na nga. Back ka dito na pili. Like, predicted by Kimo. Wala kasi sila masyadong decent stun, no? Para makahuli ng pack. Then, pag may Ayo talaga, masarap kasi mag-pack dyan since may dumadamage sa kanya lagi. Hindi siya makapang-heal na off position siya. And lalo na ngayon, kung meron ka pang kakamping Ancient Apparition, once makoil kayo, tamaan kayo ng Ice Blast, di ba? Parang wami-wambam na yun. Saan ba napapanood ang mga laban sa Civil War? Meron dito sa YouTube, yung mga nagko-comment dyan. Lupon CW, search nyo lang. Or follow nyo na yung page na Lupon Civil War sa may Facebook. Most of the time, doon talaga naka-live, no? Maganda doon, tapos nagpo-post pa sila ng mga poster like yung mga trash talk. Yung ibang mga moment na clip siguro, meron. Shoutout po mga master. 3 PM pa daw siya nanonood. Shoutout sa iyo, boss Deku Agustin Lazo. Makaabot ka dito hanggang sa pinakadulo, boss. Boss, best of 3 lahat ng laro. 3 PM nag-start yung PGL Walakihan natin. Kumbaga, baka may inaabangan parlay si boss Di ba? Kung may inaabangan parlay, gusto mong manalo si Bichon dito, matututo ka rin talaga. Sulit naman yan. So tingnan natin kung ano ba yung gustong ilasban dito ng Heroic. Since tinanggal naman nila yung Void Spirit, yung mga pinaka-counter kay Pat. Ano ba ang pick dito ng Heroic na kulang? Yung offlane nila,
Offlane na lang naman yung kulang dito ng Heroic eh. Against Gyro, ng offlane kaya to ni Whisper. Mga paborito ni Whisper ang nakikita kong offlane na gusto niya pang lane. Enigma, walang counter sa Enigma, ha? Gyro ko rin mo, ayaw mo atang kalin yun ah. Like, mapapakano ng imapets mo? I mean sa Black Hole mamaya. Sa Black Hole. Sa team fight. Let's see kung gano'n yung gusto nila. Parang feeling ko, kailangan dito ng Heroic. Like, it's either tank na pwedeng mag-team item or tank na pwedeng mag-initiate. Since na-goodwin ka na rin, Sir Sian eh. Kung gusto mo ng combo, example, kung hindi ka mag-Tide Hunter dyan, mga Centaur, parang okay naman eh. Like, kalakas yung hero nila, no? Marami ka na, may farmer ka na eh. Meron kang pack, meron kang tiny. So tingin ko enough naman na yan para may pag-farman ka dito sa may Gyro, pati Largo. Let's see kung ano yung option dito ng Heroic. Unusual ban, Magnus, ha? Pwede rin kasi na yun ngayon eh, lalo na kung nagta-tiny carry kayo, boss eh. Sakit yan Oo. pag naka-empower yung tiny carry. Totoo. Gaya, labas mo na yung pads mo dyan. Pwede na yan, pads na ni ano to. Pa si Whisper. Sampay, sabay hook ko, pwede na. Boss, pwede malaman kung paano mag-bet sa Civil War. Wala, boss. Bawal yun. Mag-ano tayo dyan. Baka sabihin pa Hindi pwede yun, mag-chat ka sa tao na lang. Maghamon ka ng viewers din, di ba? Baka Kaso sabihin usos ka mo yun. Maganda Pero yan. ito, paano here? Open Maganda na yan. naman to, Susan. Pango, no? Ayun na nga, na-open dito, boss. Pango. Alright. Maganda naman ang lakas ng lane nyo, Hoodwink Pangolier. And again, another setup to sa coil ha. May coil, may gumugulong. Hindi ba parang ang lakas sa teamfight ng hero ng Heroic dito? Sagot ngayon. Ng Last Tundra, bit mo dyan. mid lane. Baka Invoker na, ano? Tingin ko nga, baka Ember lang eh. Ay, nakabad pala. Ban yung Ember. Nakaban, no? Gear Shaker! Earthshaker, oh. Kita ko Kasi Earthshaker. ni PCM, yun yung mga nilalaro nito eh. Earthshaker. Earthshaker, Ember Spirit, Void Spirit, yan mga hero niyan eh. Ano kaya, ano? How about setup? Like mga DK? Kung meron ako nakikita pang counter sa pack, yun na lang eh. Yun na lang yung ayaw ko. Nakikip si BZM. Or Sun King kaya. Okay din natin yung Sun King kung kailangan mo ng disable or starter. Lalo na ang setup nyo, may relocate kayo. Earthshaker. Predict na natin. Earthshaker. Yun talaga yung hero niya eh. Like, sabi ko nga kanina sa'yo, nung Pango pa lang nakita ko nung first game, alam ko nag-Earthshaker talaga si BCM. Pero ito, like, inubos din yung mga decent pang counter sa pack. Labas mo na sa Earthshaker. Diyan lang naman magkakatreat yung pack, lalo na kung valid nyo talaga ng disable. Boss, nagakas pa ba si Alo? Wala pa so far. Papahinga pa si Lolo Bron. Tiny AA. Tayo na kasi, Gyro Captain na naman si Bichon. Oh, ano? Saan tayo dito sa drafting mo? Di, maganda yung drop ng ano eh. Drop-wise guys, maganda yung drop ng Tundra dito. Ang problema mo nga, may Bichon lang. So parang pwede kang sumugal. So drop-wise, magtutundra na lang ako. And syempre guys, nasumali na nga kayo sa ating Telegram group chat dyan. Isa kanya na yung QR code. Ikaw, Sir Sean, saan ka dito? Heroic ako. Heroic ako dito. Wala ka talaga tiwala kay Bichon. Hindi na mayroon tayo, no? Okay yung draft nila para sa akin. Although na ano pa naman kasi yung Kaya yan, boss. As long as si Bichon naglalaro dito, 50-50 yan. Baka nga naman para konti yung Heroic eh. So tingnan natin kung ano nga ba mangyayari dito. Like babawi nga ba si Yuma dun sa ginawa niya, Divine Reaper na yun. Ayan na nga guys, oh. Magpe-prepare na sila dito sa game number 3. Imbis na tapos na, dinamay pa tayo. Oh. Saturday night ngayon, no? Umabot at Sunday abot morning na tayo pa ng tayo. 4 a.m. Sunday dito. morning Sir Kimwell, no? So, palo naman sila eh. Ako gusto ko naman yung, gusto ko sa drop dito ng Heroic, itong nag-tiny EA sila. Feeling ko ito yung pwedeng maging game changer para sa kanila. Lalo na kung magkakaroon ng game, yung dalawa. Kulang lang sana kasi dito yung malakas pa naman. Tingnan natin kung magiging ano pa talaga yung Earthshaker with the BCM. Palo naman siya maganyan, boss. Like, madali pa rin naman yung concept ni Earthshaker ngayon eh. Pag i-stack mo siya ng Ancient, pati ng Big Camp, then i-echo slam niya, magkakadagger, yung mga ganun ba.
Hindi naman nagbago Ganda yun. ito yung Arcana na na set, no? Magkano ba yan? Yung ganyang Earthshaker? And syempre, game 3 na nga, may post pa. Alam ka namang hindi mo. Alangan ba naman, hindi mag-post sa isang oras. Kanina pa nagkakatotoo yung mga, natin. Sabi ko nga sa'yo, 3-1 yung drop wise ko na ngayon. Lahat ng predict ko tama. Ayan, yung mga posts, 60 minutes. Buti ka, hindi pa nag-70 yun. Muntik pa tayo mga 70 minutes doon, Sir Sean. Oo nga 60, 60 something. Almost tama na rin lahat ng prediction ko eh. Nadali lang din ako ng Falcon eh. Nag-match winner Yandex kasi ako doon eh. So, Falcons biglang sa first day. Tatalong na yan sa mga last day. And ang problema kasi ng Falcons, nung mga nakaraan, laging first 2 days, ang tanga nila. Like, third day sila bumabawi. Pero ngayon, nakita natin, nasample na nila yung Yandex na may stand-in din naman. Pero si DM yung stand-in eh. Balita ko mag-ano na si DM dun eh. Magre-regular na, di ba? Kasi nga si DM yung off-lane ng Yandex nung nag-champion sila. Nung last PGL, wala kaya season 7, di ba? Yes. Like, tinalo sila ng Falcons na hindi na nagpapapanalo lately. Baka palulang talaga yung Falcons na ngayon. Nakuha na nila yung groove nung bagong meta. Yep. Kailangan din natin maano din yung mga meta-meta na ganun. At saka yung mga viewers natin, at least, diba? Ito yung tournament so far na mahaba-haba at saka pasok sa bagong patch. Kasi last tournament mga sera, sa playoffs na, nagkaroon ng big patch. Ang daming naging reklamo ng mga players natin or mga pro players dyan. Pero ito mo, ang game naman ata sila dito. Ready na yung both teams natin ba? Hindi pa sumasagot dito yung Tundra. Bisim nyo na. Bisim nyo na. Mag-alas 4 na eh. Nagdududa ako sa'yo eh. Naligo ka ng 2:40, parang may reason yan 2:40 AM ka naligo. No? Bakit? Anong reason ba dyan? Wala. Kasi, lagkit na dito. Nagtitipid ako Parang ng may lakad kuryente. ka eh. Parang may lakad yung liguan Sabado na, Sunday morning. Ang lagkit ko na dito, Sir Kimwell, tapos wala pang aircon, tinitipid ko yung kuryente. Mahal-mahal kasi ng kuryente. So, sobrang lagkit, ligo na lang. 'Di ba? Hindi tayo makalakad ng ganoon. Patay tayo diyan. Pero kung serious lang, let's go, naman, diba? kasi ako, hindi pa ako naliligo ng 2:40 AM eh. Mga gawain mo kasi dati. Parang isa lang yung reason niya. So ito na nga guys, start na yung makbakan natin dito. Game number 3, Tundra versus Heroic. Sino nga ba ang makakuha agad ng tagumpay? And sino naman ang team na masi-0-1? Carry Tiny, yes boss. Sa meta ngayon, Carry Tiny na nakikita natin. At saka nanalo kanina boss, Heroic, Carry Tiny first game. Alam naman natin na Swiss format nga kasi to, so every win matters dito eh. Para sa ganitong klaseng format. Tama mag-jump shot sa Gedli, Diyos ko. Huwag naman sana ganun, Boss Ryan. Di ba nalugi si BCM doon, natin na yung range. Palong-palaw din to si Tylo magpak dito siya nakilala eh. Oh, may na first blood! Ang operation dito sa top lane. At hindi nga natin nakita. Kaya, no? Kumamatay din ata si Theo Licor, hindi ba? Pero syempre guys, sayang first blood yan, mag-message na nga lang po kayo sa my Koenig page kung meron po kayong mga inquiries and katanungan. May sasagot po sa inyo dyan 24/7. Yan, lang nila yung laning phase nila. Especially itong si 33 kanina. Iba yung build niya. Pero nag-work talaga yung Aghanims niya, yung kanda-kanda build niya kanina. Mukhang ngayon sa game 1. Pang epic fail, ganun? Okay pa naman sana pero mas pipiliin mo talaga yung sustain sa team mo. Dito yung double sustain, at least mapupull off niya na dito, Sir Kimwell, tingin ko. BCM. Ginagarapal niya kasi sa deny din si Pake. Tignan mo yung CS nung dalawa. 10-6 na Earthshaker. Habang si Pake 5-1 pa lang. Lugi ka naman talaga. Yeah. Nakita natin to mga nung TI pa, nung mga times na gano'n, di ba? Nagawa pa si Pap. Si BZ, step up dito. Meanwhile, Ari, nagkakat lang naman siya dito. KJ nakapag-deny pa ng ward, no? Ito, sabi, palda sana lahat kung di lang tumalong Yandex. Puro alke kasi.
Totoo. 1K Alki ko sila? times 13 din, boss. Alke sila? Or Alke Alki sila kalaban? game 2 eh. Nag-alki sila game number. Ah, Kalaban nila Teddy Bear Pops. Lone Druid? Pinas game? Nakita ko lang, naka-hawk live ako kanina pag nanonood tayo. Ah. Pero dito mukhang tahimik na ulit after ng first blood na nangyari, no? At saka yung Ayo Gyro na combo, pero wait lang dito sa top lane, Delicatus King Jungles. There goes again the apparition. So 2-0, malinis ngayon ang Tundra dito sa top. Medyo mahirap nga lang mag-AA kung ganito yung kalin mo dahil parang every time tatalon si Marcy kasama yung palaka, good as dead ka na eh kung tatamaan ka ng stun. Totoo, nabot mo pa dito. So yung avalanche dito, hindi pa siya sapat para masave mo lang itong apparition mo. Kamo lalaban yan. Tiny versus Largo, 50-50 lang naman yan eh. Lalo na kung hindi nakapangharas yung post 5. Matas din ano ito ni Largo eh, yung physical damage. Kumbaga yung pang-contest nyo ng last hit deny, ano naman, 50-50 sa mga other STR hero din. As Tiny pa naman ngayon na carry, no? Hindi mo masyado ma-abuse yung deny ka ng deny. Oo. Kasi ano ka din kasi. Hindi nakikita ko, like, pina-priority lang ng mga nagta-Tiny carry ngayon yung 3 gram pa Yes. pang lasa talaga eh. Oo. Pero sayang no, yung na-nerf na yung yung Tree Valley, no. Hindi na siya cliff something. Nawala yung ganun. Tree Valley niya. Oh, Teolicor. Ayun, Ano ba, huli. siya, boss? Isa pa, Diyos ko, sarap! Ngayon sabihin standing si Bichon. Ngayon yung sisihin, no? Bichon is the shish. Day 1 pa lang gumana na, ano? Baka, ano to, Tundra. Di ba mong bigyan lang din ng momento bata itong Tundra, boss? Sa mamaya pag Di ba tumulong si Bichon, si Bichon, no? Pag tumulong, no? Medyo mautang nga yung ginagawa ng Tundra na to eh, no? Natatalo mo, may stand-in. Pag kumpleto, champion, buisit din eh. Iba din kasi talaga. Tapos si Ari, pag nag-stand in din, champion din sa ibang team. Iba yung galaw ng mga players ng Tundra. Systematical talaga sila. Baka nakakalimutan natin, kaka-champion lang nitong Tundra sa Birmingham din, ha? Ayan. Boss, kasi may Civil War na kasabay, no? So hindi kami makapag-stream B dun po sa may ano. Wait lang. Si Whisper, binalibag dito ni Ari. Hindi siya binigyan dito ng magandang game mo. Kanina, palong-palo siya sa first game at saka second game. Ito kamo, sarap din kasama ni Ayo to eh, yung Marcy. Ang dali niyong mag-connect, ang dali niyong pumatay. Imagine mo, kadikit mo yung Ayo, so bumilis yung movement speed mo, tapos isasamang italon. Kailangan nila mag-ingat dito ha, kasi yung Wisdom Shrine mamaya. Wala silang pang contest dyan. Petas-petas lang sila so far. Dito may swashbuckle, magkoconnect sa dalawa. Meron pa tayong shield crash. Medyo delikado nga. Sustain from Whitemon. Also si Ari, makakalis pa naman. Mas nakakainis yung ginagawa nila, Oy. boss. Dalawang support lang sila ng bubuli habang pre-farm si Bichon dito eh. Yung Largo nga naman, pwede nilang iwanan dahil wala masyadong threat yung AA eh. Nahirapan talaga yung AA sa simula ng bakbakan nila. Yung mahirap sa AA. Sobrang weak niya sa laning phase. Kung mauunahan mo siya. Kaya nga. Dapat pala dito ko nilagay yung sampayan para nababasa ko yung comment. Mas sanay kasi akong tumitingin sa kanan kaysa sa kaliwa eh. Hindi kasi ako marunong maliwa. Sorry. Kwento mo sa pagong Sir Kimel. Hindi, pinasok ko lang yung punchline, boss. Baka inaanto ko na, Sir Sean eh. Hindi, wala. Kama tayo. Hindi ako inaantok. Kahit mag-game 5 pa tayo dito. Huwag naman, baka mag-RM nga ito 2 times. Wag. Be careful what you wish for, boss. Oh, kanina pa kasi tayo Wrapping up. Tama yung ano natin. Sa Civil War, nag-game 3 eh. Iba yun? Iba na si Rappi, boss? Mukhang tutulungan naman sila ni Tylong dito. Just to secure, ito Wisdom Shrine. Alam niya na kasi, sobrang aggressive na rin tong Ayo at saka Marcy. Gaya ng sinabi mo kanina, Sir Kimwell, effective, ang sarap pagsabay ng dalawang supports na to.
Pwede niya kasing iwan yung palaka tapos magkaka-kill threat kayo since Ito na. nandito yung part mo. Patay ka talaga. Whispered Tatalo dito, na. niratrat ng Rocket Barrage, Teolicor. Pwede pag maabutan. There goes the Kasama to. lift, guys. Bichon with a double kill, dominating. Ngayon nyo sabihin stand-in yan. Baka gusto mo regular, no? sa ibang team, boss. Wag naman palitan si Puroy. Nagpapakita ang gilas lang. Sinasabi ng Tundra dito, sino nagsasabing mahina si Bichon? Eh, po, pinapagana namin sa team. Baka mahina lang mga kakampi niyan. Diba? Sarap Mm, nga ng buhay ni sarap. BGM. Sa kanya lahat ng power up. Yan na yun. Kung may downside lang ata itong ginawa ng Tundra na to, no? Since maagang lumipat si Marcy sa baba, tingin ko hindi sila nakapag-stock ng Ancient Cup. Eh. Para sa Kanina pa siya Earthshaker. dito nag-play around eh. Yung mga early Siyempre, pick tagger. Earthshaker, gusto mo pagka level 6, level 7 mo, may clear kang 4 or 5 camp ng Ancient. Yan. Kaso kung nakakapatay ka naman, 6-0, baka magreklamo ka pa niyan. Easy the word. Tiny dito, like, siya pa naman yung pinakamayaman, pero si Bichon dito, grabe talaga yung binigay sa kanyang ano, laning Early advantage advantage. dito ni Whitemon. Yep. Easy, tignan mo, pinag-pull niya yung sarili niya dun, boss. Pasahin mo yung sa comment sa Facebook. Dapat irregular na si Vision sa Tuza, tapos si Pure sa IAP. May carry pa yung IAP. Lagi yung sinisiraan yung IAP, pare-parehas lang din tanga yun. Ayo. 33 din dito. Maganda yung ano niya. ah. Parang Start niya mo? dito Oh yeah. Kumbaga, sa tatlong game na Largo si 33 dito, ito yung pinakamagandang start ng Largo niya eh. Sa true. Hindi siya napapunish. Sarap nga dito. Pag hindi napigilan yung sustain ngayon ng ano, ng sustain power nitong Tundra, pwede sila go ng go. Ganda ng choice nila dito. Sobrang And also- pinapera kay Pami. And also si Vichon sa ganitong advantage, di ba? Early Manta, early Dragonlance mo lang, pwede na kayo sabay-sabay. Dito kapag ka binigyan ka na ng ganyan ka-advantage, ganyan ka kayaman, pag hindi ka pa bumuhat, ewan ko na lang. Kanina, bumuhat naman yung Merca, di ba? Tumapos ng game. Ay! Ah! Ala! Hindi nilahan, boss! Visit! Si Tylong, hindi pa nakakuha ng power up simulat sa pool. Libre na yun, boss eh. Kaso nadilaan ng palaka. Sa aso naman yung nangyayari kay Tylong na to. Tingnan mo yung pack nyo, napaka... Na-behind siya dito ng Earthshaker, ha? Imagine, Sean, hindi pa wala pang Ancient Cup na kinukuha tong Earthshaker. Nice blast. Plus dito sa, ano, sa Relevate. Oy! Kami Ganun ang Apple Blocks! King Jongguls! What a player! He might die, but eventually, may magiging even trade dito. Worth it Could naman be- ata kasi kung hindi nangyari, parang good as dead na si Ayo, ano dun, AA. Pero since nakasanya pa yung ultimate niya dito, dumating pa sa point na namatay pa yung Gyro. Napahamak pa si Bichon, sobrang yaman na. At dito din, si BZM, 11 minutes, nakuha niya pa rin yung tamis na Blink Tagger. Nag-straight lang ata siya, no? Wala siyang biniling iba. Like, naka-Sobi mask lang siya. Yung nakita ko sa item niya kanina, bote boots, pati yung Sobi mask. Ito, meron silang smoke play. Kasample na natin. Dagger reveal, kakaano pa dito ni Tylong. Kaka-orb niya pa lang. Wala siyang Hindi vision kasi though. dumidikit sa clips eh. Yep, wala siyang vision. So, Tylong dito, aware na rin na pwedeng talunan dito anytime. Kung hindi niya kasi Checker. kung hindi enough yung combo burst ni... Ito na! Ekos lang ang nagamit with the Apple Plus to counter. Nalit na dito. Ito si Yuma is gonna fight until the end of his life. Yuma, nakalis pa! Yun yung call, yun yung tila. Gagamitin na rin para mapatay dito yung Tiny. Magiging exchange. So far, it's the mid lane for the carry. Hindi yata maganda yun for the side of Tundra, boss. Like, kahit pa paano, first attack nila yun eh. Ayaw mo nun ha, yung tipong namamatay yung Earthshaker, tapos yung pack yung nakikinabang. Mhm.
Goodbye 7.5k. 7.5k sa Heroic. Easy ka lang, boss. Aray ko, boss. Ibahin mo si Bichun. Kahit tumamang ng mga 10k yan, kaya pa yan. Visit ka. Ganun yung napanood ko nung Akala huli siya ko. nag-stand-in. Akala ko ano natin si Bichun. Bichun tayo Sabi nga. dito. Stand-in niya kasi. Tangina. Labang At sa wakas, no? Ngayon lang, network, ha? after game 3, sa wakas nakita na natin lumamang sa early game tong Tundra, no? Yung first 2 games kasi na nakita natin dito, so siya laging namang sa pacing tong Heroic, eh. Ngayon, etong Tundra naman yung lumamang. Di ba ito yung best possible outcome para sa early game nitong Tundra? Oo nga, gusto mo na yan. So, I think si 33, may angst na siya sa ganitong network niya. Hindi siya nag-ads, boss. Kaya siya. Kaya Sanch, what the hell? Kung kailan ko na-expect na mag-ag siya, doon siya hindi nag-ags. Game number 1, ina-expect ko. Game number 2, I wasn't expecting na mag-ag siya, doon siya nag-ags. Mas maganda na ata kasi talaga eh. Dahil, ang sinasabi sa akin dyan tungkol dyan sa Largo Aganims, kung maga dati yung damage mo ng, kunyari, nag-Aganims ka straightforward. Di ba ang ganda nun since ta-timing yun na level 12k. Tapos parang sobrang taas na ng damage output nitong ultimo. Pero ngayon sa patch na nangyari kay Largo, yung level 18 ka, yung level 3 na yung ultimate mo, parang damage mo lang nung dating patch na level 2 ultimate eh. Ayos ka lang ba dito sa build ni Bichun? Siya yung pinakaunang Gyra na nakita ko nag-Maelstrom, boss. Hindi ko alam dyan, boss! Baka gusto na talaga yung kumikidlat. Yaman naman niya eh. May pagka-animal dito si Bichun eh. Oh, gusto iwasan. Dito yung bushwhack. Ako, yun yung buzzer beater. Hindi mo maiwasan lang talaga dito. Sabi ko sa inyo, yung 7.5k mo yan, Boss Joms, lalaban pa yan. Huwag ka pang hinaan ng loob. Nagmael, no? Oo nga eh, di ba? Isipin mo ano to, Dragonlance Manta. Pagka ma-L type ka na Gyrocopter, dapat naka-ads ka eh, kasi hinahabol mo yung value nung pre-hit nung side gunner para kumikidlat din. Ay, nag-end ba ang live sa Facebook? Nag-end yung live natin sa Facebook. 12 hours na ata. Oo, si Teng. Paela. Hello? Nakalive pa. Naka-live pa ba? Oo. Sa akin. Hindi pa tayo. Refresh mo lang. Ayun. Naka-live, okay. Kahit na to. Akala ko Yaman naman ni Pichun eh. Huwag muna natin i-doubt yung Maelstrom, Sean. Sige lang. Saka na lang natin sisino mamaya pag di nag-work. Sige. Bigyan ng chance. Yaman eh. Top network. Dominating agad sa lane. Ganims na lang siguro para at least Papigay mo Ayan, siya dito. mag-aganim siya. Kailangan mo rin talaga nung tawag dito, nung Aganims kapag ganito build mo dahil sayang Side nga yung gunner. effect ng side gunner 2 mile eh. Ito na, nag-end na pa yung Nag-end na nga. baka late lang sa akin. Yan. I-re-relive lang po mga sir yung mga nasa Facebook dyan. So, smoke para dito sa may Tundra. May up naman kasi yung Echo Slam. Uy, naku, yung ice cream. Nadilaan. Easy kill ngayon. Sean, may harang ba yung mapa mo? Oo, yung parang pula-pula. Ano to? Para siyang zombie apocalypse. Nandiyan yung mga yung mga team fight, yung mga farm. Ata, sa graph na yan. Yan yung graph sa map. Anyway, back tayo dito sa laban. We have a team fight. There goes the toss. Some more sa Rolling Thunder ng Pango. Pagkatapos ng toss, dito si Tylong. Papatayin lang taga Rito yung Alicor. And bail out muna sila. Tundra matatalo dito sa team fight. Aabutan pa si Bicho na nakapag-bail strong. Okay na, wala na yung advantage sa early. Thank you, Bichon. Pero kasi medyo ambitious din yung gusto nilang gawin dun eh. Hindi pa naman enough para pumasok sila ng ganun kalalim, no? Like, sobrang nag-dive sila eh. Imagine mo yung team fight nandun sa parang pinaka-gilid talaga ng second tower sa top lane. Ayan na, nag-comment na si Tamis. Tama, Gameplay ako and na chan, baby. I like it.
Alam naman di mag-game dito, Polok. Ayun o, tingnan mo, wala nang sense para mapa-deep sila ng ganito eh. Like, kahit sinong team magre-react sa ganito kayo kalalim. Something good is napatay naman nila yung tiny carry. Kaso yung kapalit kasi. Maganda dito, Jay. Ay, kung siya, di pa pala namatay tiny. Ang tanga nga ng Tundra doon, boss. Nagulat nga ako eh. Anong nakakain nila doon? Kaka-relive lang po sa FB, guys. Kaka-relive lang. Hello. Yes, sinasabi ko na dito. Nasabi ko na dito. Mainstream, guys. Pukpukin naman yung tiny na may Daedalus na lumabas. Baka akala niya Merta pa rin yung hero niya. Naging build naman dati sa Gyro yan eh, yung nag-Mjolnir eh. Hindi naman ganun kasama yan siya, pero like, baka mamaya nga kagating ka lang, no? Since lately kasi nakikita natin yung pinaka-decent build ng Gyro ngayon, yung nagda-Dragon Lance, nagmamanta, naka-critical din agad. Mayaman pa naman si Bichon, guys. So, protektado pa naman siya dito ni Whitemore. Boosted pa rin naman ito dito eh. Yes. Yung kanyang BKB dito, 400. Ito na, i-deliver na yung BKB. Huwag naman sana makakidnap si Idol. Palanch. Ito naman ba ng May Ice Blast? Okay. Katiting na lang sana, no? So, bail off sila dito. Meron pa naman tayo ditong backup for Yuma. Dito sa team fight. Alala ni Vichon, he's gonna pop the fresh BKB. May Rolling Thunder. Anong gagawin mo? Bumalik siya. Mata sa bante lang. Meron tayong cooldown for the Gyro. Teka, ang gulo ng team fight, boss. Like, ang gulo nga ng team fight dito. Vichon, Swerte bumalik! mo. Ewan ko sa'yo, Vichon. Idol! Wala lang sabi, boss. Kailangan naman hindi si Vichon yan. Stunning nga ni. Hindi, stunning siya. Maka-out na siya eh. Maganda yung pagkaka-picture ah. May daanan naman ah. Ang lalim niya. Baka na miss-click niya, no? Yung like na-click niya dun sa long path. Minsan gano'n eh, kapag biglang may humarang sa'yo, matatalong yung hero mo. Pag hindi mo clinic ng dahan-dahan dun sa parang pwede mong, yung patting ba? Parang yung sa Fisher, mga ganon, parang umiikot pa. Ganun. Pero sayang yun for the side of Tundra sana. Like, tumanga na yung combo nila. Ang tagal ata nilang nireakan yung Tiny. Parang good as dead na yun dapat Nagiging patalungan to. Naantok ko siguro yung mga player din ito. Anong oras ba sa Wallachia? Gabi pa lang doon dyan. Baka mga 10 or 11. Wallachia time. Kaya mo, lalagay mo yung walang No. yung time. Sa Romania pala to, boss. Ano na siya? 22? So, alas 10 na. Alas 10. Alas 10 ng gabi. Antok na nga doon. So, na-secure naman dito ng Heroic yung Shard, no? Nakuha na nila yung Tormentor. Both support nila dito naka-Shard na. Medyo biglang lumabang dito yung Heroic. Napasama pa, lumabang early yung Tundra. Mid-game tatalo. Ang ganda nga ng comment dito. Nawalan ng tono yung carry ng Tundra. Kaya hindi makapag-gitara yung palaka. Kasi sa bars mo dyan, bossing, no? Ano, paano magkakatono yan? Naka-Mael BKB yan. O nakain yan ni Bichon. Kung nag-mail ka, dapat at the end of the day, tinuloy mo pa rin na Tinuloy mo pa rin na Mjolnir. Aga na yung Mjolnir. Like, imagine mo, sasama ka sa team fight ng Mael BKB ka lang, hindi ka malakas eh. Parang, hindi ka nakatakot. Hindi ka tulad dito ngayon, makikita mong napakayaman din ni Pac. Meron siyang dagger and Smoke nila, nakita nila si BCM, walang BKB to mo. Gagamitin mo pa yung coil. Mukhang hindi na nga kinakailangan gamitin yung coil. Nakita mo yung damage yung Parasmo sa kanya, plus 1 auto damage lagi. Mukhang kinakagat na sila dito ng team fight nila sa taas.
Like, kontrolado naman sana ng Tundra, no? Nangyari lang yung team fight din sa taas, eh. Ang laking bawi nung nagawa ng Heroic doon. Ayan na, pagtitipan na sila ni Pac dito, boss. Ayan na. Meron tayong call. Bumalik siya. V-Tune is gonna pop the BKB. Trying to turn things around. Tai Lung, Phase Shift, Illusory Orb. He'll make it out somehow, pero Ari with the chase. Ngayon ka sumagot, Ari, oh. Sige, pasok ka pa. Hirap niyan, wala silang panghuli kay Pac maliban kay Earthshaker, boss. Pack game to, boss. Tingin ko. Yun na nga, Kasi wala kasi silang yung masyadong perfect panghuli. ni Pac, medyo ganda yung tamis, eh. Pac game to, eh. Ilang ano na lang ba component para sa Ags? Tabone, Aghanim Scepter dito ng Palaka, no? So, baka kahit pa paano ito maasahan Ayan, mo. maganda. Yes, ayun yung maganda. In Whitemon dito, napaiba pa pala siyang build, no? Hindi siya naka-mecha ngayon. Binuo niya tong itong Glimmer. Kailangan niya dahil sa Pac, eh. Parang kung wala kang Glimmer, baka hindi ka buhayin, eh. Meron bang mag-grip sa kanila? Si Largo, hindi ba? Hindi. Naka-Facebook yun, boss, eh. Nag-Sans kaya Aghanim siya, eh. Core naman yan, so kahit hindi mag-grips yan. And ayaw mo rin ata ng grips dito, gawa nga may EE, sir siya, eh. Parang nonsense kung magme-mecha ka. Sa bagay, no? Kinounter naman talaga nila tong Tok. Atong Apa. Sa Ayo. Yun nga yung sabi ko sa'yo kanina rin. Akala ko anong Napakita. Ito, yung Rolling Thunder. EDM. Nakaka-dagger in lang. Hindi nagagamit yung Rolling Thunder dito, bossing. Napumirang na, boss. Inabot na naman dito si BZM. Same spot dito sa top. Ang top network si BC, ano? Si Gyro. Easy lang tayo kay Bichun. Sige. Fight mo on. Ay, makakasurvive pa siya dito. I don't think so. Okay, pa na sila ni Pac, boss. Tai Lung with the mega kill streak. Ito pa si Ari. Naping na. Lalagay-lagay pa ng wards. Pa! Condition yung nangyari, boss. Ulok Okay na. Yun na yung mainstream ni boss. Naunsa naman ni Dong. Yun na yung mainstream ni boss. Nilabas na. Hindi na. Tuneless na naman si Tropa. Alam na. Sige na. Pinag-game trip pa eh. Hindi pa. Matalo rin mo na maaga, oh. Ayan na, lumalabas na yung mga comment natin dito. Comeback pa ng Heroic. What the fuck, Tundra? Eto na yun. Ay, nasa si Tropang si 7.5k sa Heroic. Paldo yun. Oo nga, paldo nga si boss. Baka naman boss, baka taging komedya, no? Ay, hindi pa. Wag mo natin batiin. 11k net worth na yun. Baka malista mo naman, Sir Shen, eh. Oo nga eh. Hindi naman ako si Rapi. Pero, Ang mabatok na ng Tore yung tayo ni boss, level 80 mo. may paparating May na dito, damage boss. May paparating na yan na BKB, boss. Demolition team yan, ha? Baka nakalimutan nyo si Tiny, isa to sa mga carry na ang bilis bumasag ng tower. Ang layo pa nga dito ni V-Tune. Ayun, si Kailangan Boss pa ng Jones 2K. natin, no? Si Boss Jones. Nagpapasalamat na kay Bichun. Mael Pamor. Oh, siya. Siya yun. Tsaka naiiwanan na dito si ano, boss? Si BCM. Naiiwanan na. 5k network ng lamang ni Tylong. Naku, pag napatay pa to. Yung starting nito, 7k na ata yung network ni Bichun. 7.5. Yung kasunod niya, parang mga 6k pa lang. Yung tiny pa yun. Pinayaman mo na't lahat, hindi pa rin pala talaga bubuhat si boss. Pinuyat pa tayo. Oh, Ineko, na force down. Pag na-pick up pa siya dito, isang mabilis na push, boss. So that's a dead Earthshaker. Ayan! Ayun! Nakadagger pa! Up! Naiwanan pa di. Ay! Natos. May influence ng vision. Hindi na to yung ice cream, boss. Binasa yung, ano, kalabaw. Daming hero. Apagalim sa Buna. Buna yung agalim sa Bichun. Ayan. Daming hero bat ng ES. Palamang naman si BZM kanina. Na ano lang talaga. Sa isang team fight lang.
problema mo dito, hindi mo maasahang maging garapan yung Largo eh. Wala pa naman siyang BKB, may Ice Blast din kasi, no? So yung sustain sana na meron tong Tundra, yung mga heal nila, like IO, Ulo. yung heal ni Palaka. At eto na nga. Okay, they're gonna force this Aegis. Mabuburn ba nila? Natakbo lang, boss. Na 4-stop lang. Oo nga eh, nagamit pa yung fortifications dito. Bossing. Pwede na kasi pumasag sa may taas, no? And mukhang kinokontrol naman ng Heroic yung Shrine of Wisdom. At saka yung ano din, oh yeah, yung Shrine of Wisdom sa 28-minute mark. Pumupuso pa yung mga trapahan dito. Magdi-divine pa yun si Yuma, wait lang kayo. Oo. Tayo ni siguro, hindi naman pan-divine to, boss. Isipin mo, pag si ano yung nag-divine dito, si Bichun, di ba? Siya yung gyro eh. Ang gulang ni Pak dito. Ganda ng ginawa niya. Kung itong third item Hindi pa. Kumaga, Para hindi siya mag-burst ni BZM. Oo, para may pang-reaction sa Echo Slam. Okay lang yan, BCM, magkamalungkot. May stand-in kayo. GG daw, sira parlay sa Tundra. Puyat na, sardinas pa. sorry. Naranasan ko na rin yung ganun. Yung bad feeling, no? Yung puyat ka, tapos talo pa. Ang hirap makatulog yan. Oo nga naman, grabe naman kasi kayo. Sinisisi nyo nga naman dito si Bichon. Tignan mo yung network nga naman ni BCM kasi yaman ng AA. Ito na. Ito na yun. Dito sila nanalo sa spot na to ha. Kailangan kasi may maburst sila eh. Kung walang maburst dito yung Tundra, hindi na sila mananalo ng teamfight dito, so siyan. Lugi sila dun sa Ice Blast, pati yung burst damage na mayroon tong Heroic. Uy, they're going for the wraparound, so they're gonna find this apparition. So, -1. Uy! Walang Ice Blast. Ball sa dalawa, bossing. Mabibreak dito. Tinaman pa ng sharpshooter. Ari saving off BZM. He's gonna Si go Idol. out. Pero si Idol, si Dakilang stand-in. He needs to fly away. Pero hinabol dito sa river area. That is Vichun. He doesn't have BKB. Pero sustain coming in from White One, also from 33. So mabubuhay pa. Si BZM yung directed dito ng Heroic. And pagkatapos nun si 33 ang kasunod. Buyback dito ni BZM. Gustong pumalag. He has the Echo Slam, yung Earthshaker. Maglalakad lang siya somehow kasi wala siya mata-teleport dito. So, bail out muna ang Heroic or gusto nilang patayin si Ari. Ang daming creeps guys ha. So, they need to be careful if masasarapan sila dito ng Earthshaker Echo Slam. Tapos napabuyback pa itong Earthshaker. Hindi siya pwedeng mamatay ngayon. Ay, dahil back to boss. Huwag ka ma-die back. BCM! BZM! Ay, pa-yun this boss. Nagayon din si Dina Damay dyan, nakapag-dagger! Wala ka rin damage pag i-endis mo? Oo, pagka nakayon dis ka, wala kang damage. Paano kunyari nag-pop yung i-endis mo tapos naka-echo ka? Wala kang damage din sa loob. Wala kang damage, mawanta ka nun. Kung echo mo, walang damage yung echo mo? Oo. Talaga, putik. Basta nag-proc yung Aeon Disc mo, hindi ka pwedeng dumamage. Hindi ka rin madadami dyan. Hindi ka rin Kumbaga, madadami. mag-insight ka. Okay. Unless, manali fire ka, boss. Yun. Tanggal effect nun. Hindi ito yung Tundra na kilala ko eh. Isa lang masasabi ko dyan, boss. Ito yung bitch na kilala ko. Pero... pero si... Sorry. Alam mo din. Oo nga eh. Alam mo din. Ay, nako. Pero babawi yan si Bichon mamaya. Babawi yan. Tapos magpapaik si Idol, no? Maganda naman para may pang-reposition ka. Pero malay ko si sabihin niya. Like, may ayaw ka naman eh. Kung gusto mong may pagtayuan, tumayo ka na lang din. Wala naman kayong magagawa since may Ice Blast yung kalaban. And tignan mo yung network dito ni Pangolier. Napakayaman pa nito bigla. Sobrang bugbog nito, Sir Jan. At saka may nabasa pa naman ako ng positive comment sa ano. Ay, wait lang. Naglalag ba? Naglalag ka ba? Hello? Ayun, naglalag. May nabasa pa naman ng positive comment for Tundra. Hindi daw marunong bumasok tong Heroic. So, pwede pa itabat ng Nakita natin Tundra. na gano'n, no? Ito, positive din to. Ipanalo niyo yan, Tundra, pambayad sa ilaw namin yung pinampusta ko. Yun. Umupuso pa. 18k gold lead. Yung kalamangan dito ng Heroic. Ito ka nangyayari sila. Umabot ako 3 AM.
Ano ka na ni Polyman? Nangangansyaw na. So ito, buo naman na yung fight dito ni Kuya Mobichu, no? Pero parang pag ganyan build mo, wala ka pa rin damage, boss eh. Oo, yun yung gusto ko sabihin, wala siyang damage. Kailangan mo ng Daedalus. Ang kunat ng Tiny, since, di ba yung parang pasit niya dati, yung insurmountable pa yon, napunta na sa innate yun eh. Insurmountable. So, may status resistance yung hero na yon, medyo high HP na hero, tapos wala pang damage yung carry nyo. Gaya, 50 minutes. Baka doon bumawi si Pichon. Yung Roshan dito, second Roshan mga sir ah. Boss, ba't naka-work from home setup kayo? Yung mga nasa Stream B guys, gamit pa kasi yung isang ano doon, broadcasting room sa Civil War. So, yung mga natasan dito sa Stream B, most likely online. So let's see. Pasatanic na rin yung Tiny dito, Sir Sean. One component away na lang. River na lang yung kailangan niya. And yung pack, Octa rin na rin. Ata, Boss, boss, kung Winsong, lugi sila dito ah. Pag nag-25 yung pack dito, problema to ah. I think wala tayo sa Twitch, boss Winsong, kasi Stream B tayo. Siguro Stream A meron. Natapos na ata Stream A eh. So, Oo. wala na yan. Hindi ka nila nilipat. So, nilive na rin nila to sa Twitch. Boss, yung bago lang, saan mapanood yung isang stream? Kakatapos lang, boss. Stream B kami. Yes. Hanapin nyo lang kung nasa Facebook kayo, hanapin nyo lang double post palagi dito sa page sa Quinic. So, Ari dito, nakatakas naman siya. Abutan ba ng toss? Oy, naku po, buti naman. Naharangan. Naharangan si Kosambit. Pero dito na yung Roshan, Sir Kimuel, ha? Ayan, tignan natin mamaya, Sir Sean. Ayan yung gusto mo. Nag-ayon din si BCM dito. Pagka nag-proc yan, nag-echo siya, tignan mo. Ayun nga, magbabackfire nga sa'yo to. Alam Tignan mo nila yung na sino upping mo Roshan. The equivalent of the Rolling Thunder, wala silang aabutan dito. Ay, may naabutan pala. Si Whitemon, Pilimon. Ayan pa. Susunod pa. Buti naman may lift tayo dito for Airy. Ang problema nyo dyan, bigay kayo ng Roshan yan, boss. Totoo, boss, kasi 40 seconds dito para kay Philemon na magre-respawn. No choice naman nata eh, no? Lilipat pa naman sa baba tayo, Roshan, kaya pwede pa yan. Lumilipat na yung tundra doon. Akala ko binaon na ni BZM yung ES niya sa baul. Nilabas na naman. Ayan, boss, oh. Binaon nga siya sa lupa dito. I think wala na talagang choice kasi naban na nila yung Beastmaster. Wala silang choice na i-pick lang din yung Invoker. Sobrang greedy na. Tingin ko nag-greedy sila dito sa palaka ayaw pick nila. Sa palaka pa lang, no, na kailangan ng items. Greedy na yun. And of course, yung BKB, is he gonna cancel the teleport? Miscommunication. Iniwanan yung dalawang support. Ayaw, boss. Napasama. Aray mo, 22k net worth na dito. Sir Kimuel. Yeah, pumupuso pa yung mga nakatuntra dito. Tatanga pa yan. Hirap tumapos yung heroic. Parang sinabi ng patropa natin. Ito na, walang BKB boss, walang BKB. Biglang likotin naman ang sharpshooter. Patay nga dito. Ito si Bichon. Sobra isang minuto. Siyan, stand lang yan. Sorry, my bad. Hindi naman kasi boss. Grabe naman kasi yung maelstrom niya boss. Alam ko bobo ako mag-Dota boss, pero mas nakakabobo naman din. Ito pag player ka, di ba? Sisihin na natin, nag-mail eh. Oh, ngayon mo na sisihin, nakita na natin yung epekto ng mail niya eh. Ang mabichon talaga. Grabe ka rin talaga paminsan-minsan. Ito na, 40 seconds para sa Gyrocopter magre-respawn. So, 2 lanes ngayon, or 2 melee barracks out na ha. Like, yun pa sila magro-Roshan, pre-sure ka lang talaga muna, no? Kung ikaw ngayon yung Tundra, paano ka lalaban? Patay pa si Bichon. Top network pa yan, ha? Dominating pa yan sa lane, ha? Alam bumili ng mail. Ito na, i-contest nila. This is the Hail Mary contest for the Roche. Even though without the stand-in na si Bichon. Naharap sila. Natin pa ba? Wala sila ba teleport dito mo eh. Wala na sila secondary tower ah. Kino-contest nila.
So that's Whitemon. Sacrifice nga dito etong isang support. Nasunod pa. Dito si 33. Andiyan na yung We have the superstar. Hex for the Holy Core. May Hex na rin dito etong si Squirrel. 2 goes down. Okay na. 3 is out. 4, 4 ang nawala. Ay. Pwede mo na itawag yan. May comment na lang dito. Bichon, ipa 41 minutes mo na lang. Hold the line, oh. Hold it. Ipa 41 minutes mo na lang. Tingnan natin kung kaabot, bossing ha. 38 na to ha. May 4 minutes ka pa ha. May 4 minutes ka pa ha. Di ba ka rin naman, yun nga, tama, puro kayo sisi kay Bijon, si BCM nga yung Ogba. Tama naman, pero piling ko kasi dahil wala si Puroy eh. Walang nang lalandi kay BCM. Ala, Ayun, nagbuti pa si aray mo. Yung 41 minutes nga dito, magpo-pro. NG! It's sa ulo. Ning Rolling Thunder mga kaibigan, this is the beginning of the end. Kuha na ng heroic yung tamis. Isang rocks na lang ang natitira or isang lane. Ay, baka ko yung mga support. 50 seconds, boss. Paano ka magkukol dito? Ayan. Ayan, makunat. Wala makunat sa akin. Aray mo. GG's are cold. The game is Ngayon, over. Tapos yung outright ng Tundra dito, 4.3 lang. Bijon pa more. Hindi. Legit ba yun? Legit ba yun? Ano? Boss, yung Oo. sinabi mo na pwede pang humabol si Puroy? Sa base sa info nung like sa Tundra eh. I see. Pero Sinabi nila na baka sakali makahabol daw si Puroy. kalungkutan nga mga sir sa nangyaring Medyo game na traumatized, to. especially kay BCM dito. Medyo masama rin nga yung nangyari dun sa Earthshaker niya. No? I Feeling think ko naman, like, Outdrafted. hindi naman, like, feeling ko kasi may sobrang mali silang move na ginawa, eh, no? Yung nag-dive sila dun sa may taas. Hindi ko alam kung, hindi naman natin alam kung sino yung nag-call nun eh. Pero, yan, no, nung nangyari yan, lamang na lamang pa sila eh. Diyan na nagsimula yung demise ng ng Tundra. Like, mayaman naman si Bijo kahit sabihin nating nag-mail yan eh. Ang problema lang, after nitong pangyayaring to, hindi na sila nag-scale eh. Sumobang yaman si Pac bigla, naka-recover na yung Pangolier. It's a disaster. Tingnan mo yung network dito ng Earthshaker, oh. Ano, pre? Dalawang Greater Healing Lotus ata kinain ni Yuma. Grabe. Napahamak si Idol. Oo, hindi nila napatay yung tayo ni dito. Mm-hmm. Binigyan siya ni Greater Healing Lotus. Oy, ni- congrats sa mga ni nakatayo Oliver. dyan, ha. Medyo disaster eh, oh. Kung nakita mo ng ganito talaga yung resource gap, kalaban mo, Pac, Tiny, late game, hindi ka mananalo dito, Gyrocopter ka. Ayun na nga, bossing. Doon sila naabutasan. Actually, ang mahal nga talaga ng ang mahal nga ng Maelstrom dito na build eh. Pero hindi nga gumana dito yung Maelstrom na build ni Casual Maelstrom ni Baka naman Bichon. sinuchoke lang tayo ni Bichon. Di ba meron pa rin naman si Gyrocopter na pwede siyang magtanggal-tanggal ng item, mag-isa sa gold? Di ba? Sa bagay, pwede. Pero hindi Ayun niya yung din sa symbol eh. Hindi niya naman din sa symbol yun, puro the BKB. Yun nga, honey. Yun nga, honey. Tinuloy niyo naman. Direk, sino mo yung ating MVP dito? Ipakita mo na nga. Walang iba. Kung hindi si Tailong sa kanyang 10-0-13. Napaka-game nung nangyari kay Tailong dito. Buhat na buhat. Yung kupunan dito ng Heroic, kahit nahirapan ng early game, easy peasy, sabi ni Tailong. Yes. And as for Heroic, maganda ang kanilang day 1 dito. Kailangan lang mag-group up nitong Tundra natin mga sir kasi may standing nga sila na si Bichon. Pero tuloy-tuloy nga ang ating PGL Wallachia sa tournament. First day pala mga sir, so abangan nyo rin mamaya. Ano nga yun? Yung Nostra nyo. Nostra namin guys, 12:30 PM po, nag-i-start ka no. So tanghali, sakto yun, habang nagtatanghalian kayo, pwede nyo kaming mapanood sa Nostra. And mukhang kailangan na nga namin magpaalam ni Sir Sean dito, inaabot na yung matatanda ng 3:25 AM, oh. Aray ko, Di ba likod ko. nag-schedule nito? Aray ko, likod ko. Okay mga boss, maraming salamat po no, sa pagsubaybay sa amin dito, sa mga nakipuyak, nakipagkulitan sa amin dito. Kita-kits na lang po tayo ulit bukas. Dagger out, peace! Latest update